kaso, parang wala namang nagbago eh. Duwag ka pa rin. Alalahanin mo na apo kita at kailangan kita sa pagpoprotekta sa ating baryo. Ako ang pinuno ng mga gabunan na si Fernan. At ako ang maghahari sa lahat ng baryo nito. Magandang araw sa inyo, Miss Pinky, at sa lahat ng tagapakinig. Isa akong simpleng binata lamang. Maaga akong naulila sa aking mga magulang dahil raw sa kagagawan ng mga aswang. Iyon ang kwento sa akin ng aking lolo tungkol sa aking mga magulang. Kaya naman, simula bata at hanggang sa kasalukuyan ay ito ang aking kinatatakutan. Ang makakita at makarinig ng tungkol sa aswang. Nakakatawa nga lamang po dahil isa akong apo ng isang bantayog na albularyo sa aming baryo. Maging sa Kabisayaan, kaya ako rin po ang magmamana ng kaalaman at galing ni Lolo. Pero ang problema ay duwag po ako pagdating sa masasamang elemento at aswang. Ako si Gimo at ito ang aking kwento. Lolo! Lolo Celso! Ay, ano ba nangyayari ha? At kung makasigaw kayo para kang hinahabol ng aswang? Kasi naman, Lolo Celso, may nakita akong malaking kakaibang hayop na umaligid sa likod ng bakuran natin eh. Ang balahibo niya at may mapupulang mata. Ay, naku, anak ka talaga ng kalbo. Alam mo ba na ikaw ang magmamana ng pagiging albularyo ng ating angkan tapos takot ka sa aswang? Ano ba yan? Bakit pa kasi ang daming mamanahin? Gaya ng kagapuhan nyo. Talagang pagiging albularyo pa. Ba't lintis ka talagang napakalaki mong barako, ganyan ka? Tumabi ka dyan. At naamoy ko na yung mabahong nilalang na yon. Maganda ka. Mukhang may laligaw tayong panauhin sa ating bahay ah. Sigurado akong pasaway ang aswang na to. Pero Lolo, natatakot po ako eh. Ayokong malapa ng mabaong aswang na yan. Ay nako, kung ayaw mong malapa ng aswang, sundin mo ang inuutos ko sa'yo. Malilimtikan ka talaga sa akin kapag hindi ka umayos dyan. Ay, bakit ba kasi dito ka pataligaw sa baryo naming aswang ka eh? Pati ako dinadamay mo ako sa kalokohan mo. Abay, at talagang sinisi mo pa talaga ang aswang na yan ah, dahil sa katuwagan mo. Kasi naman Lo eh. Ang dami-daming baryo pero loko ang aswang na to ah. At sa bubong ng bahay pa natin talaga lumanding. Sambutin mo to. Isaboy mo yan sa kanya kapag nagtangkang lumapit sa sayo. Ano po ba Tulo? Kaya bang patay nito ang lokong aswang na yan? Basta, sundin mo lang ang sinabi ko. Dami pang dakdak diyang bata ka. O sige po, nakahanda na ako. Ay, ang ingay-ingay mo na, duwag ka pa. Si Lolo naman namimersonal na ah. Timo, kumanda ka. Ganyan na siya. Lolo, kaya mo na yan. Hindi ko talaga kaya makipaglaban sa aswang eh. Ay, walang hiyakang bata ka. Hindi mo man lang kayang iligtas ang sarili mo sa aswang na yon. Samantalang binigyan na kita ng langis ng lana para pananggalang sa aswang. Napasigaw na lamang ako nang hampasin ako ng baston ni Lolo. Napagtagumpayan ni Lolo na mapatay ang aswang sa tulong ng kanyang inorasyong buntot ng pagi. Habang ako naman ay takot na takot at hindi dalawin ng antok. Nakikita ko pa rin sa aking isip ang itsura nito at talagang halos lumabas ang puso ko sa takot. Hindi ko na namalaya na nakatulog na pala ako sa pag-iisip tungkol sa nangyaring labanan kanina. Nagising na lang ako nang biglang sumigaw ng malakas si Lolo, kaya napabalikwas ako sa aking pagkakahiga. Kibo! Kibo! Lolo naman eh. Ang aga-aga sumisigaw na naman kayo.
Baka pati mga nilalang sa kilaliman ng lupa magising dahil sa sigaw nyo. Tsaka, di ako nakatulog ng maayos. Dahil sa takot sa aswang na naligaw sa bahay natin kagabi. Ang sabihin mo, abay batugan ka. Talagang batang to eh. Ewan ko ba kung saan ka pinaglihi ng nanay mo? Abay baka po sa mansanas. Sabi kasi ni Temyong, mamula-mula daw yung kutis ko eh. At sasagot ka pa talaga ha? Aray! Lo, tama na! Hindi ko pagsasawa na hatawin ka ng baston ko para magtino ka. Tumatanda ka na eh, wala pa rin nangyayari sa buhay mo. At hindi nawawala yung katuwagan mo. Naku, Lo. Kalabaw lang po ang tumatanda, no? Tsaka, gustuin ko magtrabaho sa bayan. Hindi pa pwede. Dahil wala kayong kasama dito sa bahay. Kaya pinagtsatsagaan ko na lang ang pagtulong sa'yo sa bukid. Ang tupagin mo na lang pag-iensayo para maging isang magaling na albularyo. Puro ka na lang kasi kalokohan kasama niyang kaibigan mong si Temyong. Natadamay pa talaga si Temyong. Bilisan mo na. Tumayo ka na at baka mahambalos na naman kita dyan eh. Pero Lo, hindi ko po talaga nakikita sarili ko na maging katulad ko kayo eh. Alam niyo naman po siguro na takot ako sa mga aswang at mga kung ano-ano pang elemento na nakakasagupa ninyo. Basta sa ayaw at gusto mo, ikaw ang magiging tagapagmana ng lahi natin. Kaya ano pang hinihintay mo dyan? Pasko! Tara na, mag-iensayo na tayo. Ulo, baka naman po pwede magalmusan muna tayo. Medyo nag-aalboroto na po yung tiyan ko eh. Ay nako, siya, teka lang. At ihahanda ko na ang almusal mo. Kaya mahal na mahal kita, Lolo eh. Kahit palagi mo kong ginagarote ng baston mo. Yan. Yan ang almusal mo. At siguraduhin mong tatapusin mo yan. No, Lo naman eh. Libre po ito eh. Paano ko kakainin yan? Sigurado akong mabubusog ka dyan, Apo. Sige na. Almusalin mo na yan at mamaya bibigyan kita ng pagsusuli. Lolo naman. Kahit isang taon kong kainin to, hindi ako magugutom eh. Ayaw mo nun. Mas makakatipid ako sa gagastusin ko dito sa bahay. Ay, si Rolo naman eh. Joker ka na rin pala. Hoy, umpisahan mo na. At pupunta lang ako saglit sa palayan para bisitahin ng mga nag-aali roon. At pagbalik ko, siguraduhin mong may nakabisa ka sa mga nakasulat dyan. At kung hindi, abay alam mo na mangyayari. Sige po, Lo. Mag-ingat po kayo. Hoy, Gimo, tandaan mo yung sinabi ko ha. Baka mamaya tumakas ka na naman kasama si Temyong. Malilintikan ka talagang bata ka. Kakamot-kamot ako sa ulo nang makaalis si Lolo. Wala talagang sinasayang na oras si Lolo para sanayin ako sa pagiging isang magaling na albularyo. Tamad na tamad kong binuklat ang libro ng mga halamang gamot ni Lolo. Oregano, tawa-tawa, dahon ng danaba, dahon ng bayabas. Gimo. Sino yan? Huwag mo ako susubukan. Apo ako ni Lolo Celso. Ang bantayog na albularyo. Sigurado kung di mo ako kakayanin. Ano namang kinalaman ng matandang albularyo na yan sa gusto kong gawin sa'yo? Kapag ginawan mo ako ng hindi maganda, tiyak na malilintikan ka sa lolo ko. Kaya ngayon pa lang, umalis ka na. Kung ayaw ko, sigurado naman akong hahambalusin ka pa ng lolo mo kapag nalaman niyang naduwag ka na naman sa kagaya kong elemento. Teka, parang pinipersonal mo na ako ah. Magpakita ka sa akin at titirisin kitang kutong lupa ka. Sige, hanapin mo ko. At kapag nahanap mo ko, gagawin kitang isang kutong lupa at titirisin kita. Abat,
Sinusubukan mo ang apo ng tagapagmana ng pagiging albularyo, ha? Napatingin ako sa gawing likuran ng aming sofa sa sala at doon ko nakitang gumagalaw ang boses ng munting nilalang na yon. Kakabog-kabog ang dibdib kong kinuha ang walis tambo sa likod ng pinto at dahan-dahan akong nagtungo roon. Halos mapapikit ako habang hinahawi ang kortina at winawasiwas ko ang daladala kong tambo. Aray! Di mo! Uy! Tama na! Timyong? Ako nga. Ay, hidak. Walang hiya ka? Akala ko, nilalang nakutong lupa na eh. Kasi naman, napakaseryoso mo kanina habang nagbabasa kaya naisipan kong i-good time ka. Para naman makita ko kung effective nga ba talaga ang pag-iensayo mo. Kaso, parang wala namang nagbago eh. Duwag ka pa rin. Huwag ka nga maingay dyan. At baka may makarinig sa'yo eh. Aasarin na naman ako ng mga kapitbahay natin. Walang joke ka talaga, pare. Apo ka ni Lolo Celso na isang bantayog na albularyo sa baryo. Pero takot na takot ka sa aswang at mga lamang lupa. Sige, lakas mo pa. Kasalanan ko pa kung takot talaga ako sa mga nilalang na yun. At saka, sino ba ang gusto na maging isang albularyo, ha? Kung pwede nga lang talagang magkaroon ng substitute eh. Ikaw ang ipapalit ko para maging isang albularyo. Ba, at dinamay mo pa talaga ako sa kalokohan mong yan eh. Ano ba yung binabasa mo? At alos isubsob mo na yung mukha mo sa libro eh. Ano pa nga ba? Itong libro ng mga halamang gamot na ginagamit ni Lolo. At alam mo ba, na kailangan kong kabisaduhin ang lahat ng to. Tsaka, may pagsusulit kami ni Lolo mamaya. Lahat ng yan? Sa school nga nung nag-aaral pa tayo eh. Isang sentence nga hindi mo pa kabisado. Yan pa kayang isang libro? Ay, ewan ko nga eh. Bakit mo kailangang ipasa-pasa ang pagiging albularyo na yan? Di ba pwedeng kubuhan na lang si Lolo ng tao na sasanayin? At handang kunin ang propesyon niyang yun? Pero ayaw mo ba nun, Gimo? Bukod sa makakatulong ka sa baryo natin sa panggagamot, lalakas pa ang apil mo sa dalagang magugulay na yun sa kabilang baryo. Sino? Si Criselda? Oo. Di ba nga sabi mo sa akin, nakakaiba ang ganda ni Criselda? Parang may lahi. Kaso nga mailap talaga si Criselda eh. Halos magtabon na nga ng mukha yun eh. Para lang hindi makita ng mga tao ang mukha niya. Baka naman engkantada si Criselda. Kaya mailap siya sa tao. Ano? Engkantada? Oo. O baka naman isang aswang. Di ba sabi ng mga kaklase natin noon sa high school, may nakatira raw na aswang sa kagubatan at bumibiktima raw yun ng taga-baryo. At baka siya din ang naligaw na aswang dito sa baryo kagabi. Teka, bakit alam mong may naligaw na aswang dito sa bahay? Teka, wag mo sabihin, ikaw ang aswang. Ba't talentado ka talaga? Pati ako ginawa mo pang aswang? Ay, napakabilis talagang kumalat ng balita dito sa baryo natin, no? Nagkasalubong kasi si Manang Iska at lolo mo. Tamang-tamang naroon ako. Kaya yun, nalaman kong may naligaw palang aswang dito sa bahay nyo. Teka, yun lang ba ang kinuwento ni Lolo, ha? O bakit? May iba pa bang nangyari dito, ha? Teka, naduwag ka na naman, no? Ang akala ko, sinabi din ni Lolo kung paano ko tinalo yung aswang na yun. Wag nga ako, paring Gimo. Mabuti sana kung hindi kita kilala. Sigurado akong nauna ka pang tumakbo sa aswang na yun, eh. Panira ka talaga ng moment, parang Timyong. Sa kwento ko na nga lang ako matapang, eh. Kinukontra mo pa. Pero mabalik tayo kay Criselda. Paano nga kung siya ang aswang na naligaw dito sa inyo? Uy, Timyong, ha? Ang klase ni Criselda na maamo ang mukha at mainhin. Sigurado kung mali ang inaakala mo sa kanya. Kaya nga bilisan mo na dyan. At ang masilayan mo. At masundan natin yung sinisinta mong si Criselda. Hoy, anong ginagawa mo dito, Temyong, ha? Hindi mo ba alam na nag-aaral ang apo ko?
narito ka na naman ba para ayain kung saan ang apo ko? Ay, Lolo, hindi po. Sa katunayan nga po tinutulungan po ako ni Temyong na magkabisa ng mga halamang gamot na nasa libro. Opo, tama. Oo nga po, Lolo Celso. Tinutulungan ko po si Gimo. Alam niyo naman, mahina ang ulo ng apo niyo eh. At ako pa ang niloko ninyong dalawa, ha? Papunta pa lang kayo. Pabalik na ako. Kayo talaga. Pero bakit hindi po tayo nagkasalubong, Lolo? Anak ka talaga ng nanay mo. Pilosopo. Siraulo ka talaga. Pati si Lolo binastos mo eh. Joke lang po yun, Lolo Celso. Kayo naman eh. Ay, siya nga po pala, Lolo. Kamusta po ang ani ng ating mga palay? Kaya nga bumalik ako agad eh. O eto, lutuin mo yan. At dadalhin mo yan sa sakahan. Merienda ng ating mga nag-aani roon. Napakindat pa ako kay Temyong nang marinig ito mula kay Lolo. Sa pagkakataong kasi na yon, ay makakatakas ako sa pag-iensayo namin ni Lolo, lalo na sa ibibigay na pagsusulit nito. Mabuti na lamang din at panahon ng anihan ng palay. Kung hindi ay nasa bahay lamang ako at nag-iensayong maging isang magaling na albularyo. Agad akong nag-asikaso ng ilulutong pansit na dala ni Lolo galing palengke. Tinulungan na rin ako ni Temyong sa pagluluto para matapos kami agad. Binabala kasi naming sundan si Criselda at alamin kung saan ito nakatira para madali ko na lamang itong mabisita. Parang ang hirap maging apo ng bantayag ng albularyo, no pare? Ay, sinabi mo pa. Lahat ng kilos ko, alam ni Lolo. Mukhang ginagamitan niya ako ng mahika mula sa aming angkan eh. Alam mo, sigurado ako, kung buhay pa ang mga magulang mo, malamang hindi ka nila pipilitin na maging albularyo, no? Yun na nga ang iniisip ko sa tuwing hinahambalos ako ni Lolo para mag-ensayo. Pero alam ko naman na hindi rin ito gusto ni Lolo. Naatangan ako ng ganitong kalaking responsibilidad. Paano na yan? Kapag naging albularyo ka na, o edi makikipaglaban ka na sa mga masasamang nilalang at mga engkanto. Pero alam mo naman natakot ako sa mga aswang at halimaw na yan. Abay, mas gugustuhin ko pang ibilad na lang ako sa arawan ni Lolo. Wag lang akong makasagupan ng aswang. Walastik ka talaga, pare. Sa lahat ng mga albularyo, ikaw lang ata ang nag-iisang takot sa aswang at masasamang elemento. Paano ba naman? Naririnig ko pa lang ang tungkol sa kanila. Nangangatog na ang tuhod ko. At parang naiihi. Paano pa kung ako na ang nakipaglaban sa kanila? Abay, baka mauna pa akong mamatay sa nerbiyos kesa sa kagat ng aswang. Napahinto kami sa kwentuhan nang marinig ko ang mahihinang pag-ubo ni Lolo. Ilang araw ko na rin napapansin na medyo masama ang ubo nito at nag-aalala ako para sa kanya. Sandali lang pare. Titignan ko lang si Lolo sandali. O sige lang. Ako na muna ang bahala dito sa special pansit mo. Ano kailangan mo? Tapos na ba yung pinapaluto ko sa'yo? Oo po, malapit na po maluto, Lolo. Sarapan mo yon. Para naman matuwa mga kakain sa bukid. Ayos lang po ba kayo, Lolo Celso? Ilang araw ko na po kayong napapansin sa pag-ubo nyo. Ano po, gusto nyo po bang dalhin ko kayo sa doktor? Ay, wag na, nako. Normal lang ito. Dahil sa lumalabay na panahon. Tsaka gumawa na rin ako ng mga halamang gamot na ilalaga ko mamaya. Para gumaling na ako. Pero Lo, kailangan pa rin po nating pumunta sa center. Para mabigyan kayo ng tamang gamot. Ba't wala ka talagang bilib sa ating angkan, no? Hindi ka naniniwala sa kapangyarihan ng mga halamang gamot. Lolo naman, hindi naman po sa ganun pero mas okay kung matitignan din kayo ng doktor. Huwag ka na maraming satsat pa dyan. Bilisan mo na ang pagluluto.
At malapit nang magmerienda mga tauhan sa bukid. Nag-aalala lang po kasi ako sa inyo, Lolo. Ilang araw ko nang naririnig na matigas ang ubo nyo eh. Ako na ang bahala sa sarili ko. Kaya kong gamutin ito ng mga halamang gamot lamang. Kaya tigilan mo na ako sa mga doktor-doktor sa center na yan. Mas kailangan ko ng halamang gamot kaysa sa mga chemical na gamot na yan. Oo, sige po. Uuwi po ako agad, Lolo. Para alalayan ko kayo dito. Tsaka wag na rin po kayong makulit dyan, ha? Kailangan nyo muna magpahinga. Ako na po ang bahala sa mga kailangan ninyong gawin. Hindi na nagsalita si Lolo Celso at inabala ang sarili sa pagdidikdik ng halamang gamot na ilalaga nito. Nag-aalala akong bumalik sa kusina at nakita kong nakaupo na si Temyong kumakain ng pansit. Pasensya ka na pare. Nauna na ako. Ang sarap eh. Oh, kamusta na si Lolo Celso? Ayun. Nag-aalala ako pero ayaw nitong magpadala sa center para magpagamot eh. Mas gusto pa nitong inumin ng mga halamang gamot na ginagawa nito. Tindihan mo na lang si Lolo Celso. Natural. Isa kayong albularyo. At talagang alam niya ang kakayahan niya na gamutin ang kanyang sarili. Kapag naging albularyo ka rin, maiintindihan mo rin ang lolo mo. Kaya siguro ganun na lang ang pangdidisiplina sa akin ni Lolo na maging isang albularyo. Para balang araw, maintindihan ko rin ang halaga ng pinamanang kakayahan ng aming angkan. E di, tinatanggap mo na ng buong puso na magiging isang albularyo ka na. Ewan ko ba? Pero kapag naiisip ko na kailangan kong labanan ng mga masasamang elemento, dinadaga naman ang dibdib ko. Ay, ewan ko din sa'yo pare. Ang mabuti pa, pumunta na tayo sa bukid. At nang makain na ito ng mga tauhan ng lolo mo. Tsaka baka mamaya, dumaan pa si Criselda para masilayan mo na siya. Lumakas ang kabog ng dibdib ko nang makita ko si Criselda na papalapit sa amin. Gaya ng araw-araw na suot nito, ay may nakatabon na naman itong balabal sa kanyang ulo at naglalakad ng nakatungo na animoy, iniiwasan ng bawat makakasalubong nito. Ay, pag sinuwerte ka nga naman. Hoy, parang gibo. Narito na nga ang tinitibok ng puso na puso mo eh. Uy, puro ka talaga kalokohan, Temyong eh. Huwag mo akong ginagaya sa yung manyakis ka. Ay, Binibini. Hi, Criselda. Kilala mo ko? Hindi ka lang kilala ng kaibigan ko. May pagtingin din sa iyo eh. Ay, pasensya ka na sa kaibigan ko, Criselda ha. Talagang medyo mabaho ang bibig niyan eh. Sa katunayan nga, gusto sana ng kaibigan ko na bumisita sa inyo. Bibisita? Oo, para makilala mo rin ang kaibigan ko. Psst, Temyong. Itikan mo nga yung bibig mo. Nakakaya na kay Criselda eh. Masyado ka naman daming sinasabi. Ano ka ba? Hayaan mo lang kaya ako. Sige, mauuna na ako sa inyo. Madami pa akong gagawin. Sige, mag-ingat ka. Hoy, di mo pa sinasagot ang tanong ko? Kung pwedeng bumisita ang kaibigan ko. Itikan mo na nga yung bibig mo dyan, parang Temyong. Tinutulungan na nga kita sa kanya eh. Ewan ko ba sa'yo? Takot ka na sa aswang. Torpe ka pa. Tinutulungan eh, pinapahiya mo naman ako. Alam mo pare, kailangan maginoo. Pero medyo bastos. Ay, ewan sa'yo. Bilisan mo na nga. At baka gutom na mga kakain dito. Bahala ka. Kung gusto mong hanggang tingin ka lang kay Criselda. Puro ka kasi kalokohan eh. Baka mas lalong hindi pa ako pansinin ni Criselda dahil sa'yo. Wala ka bang bilib sa expert ha? Expert na ano? Manyakis. Tch, wala. Patuloy pa rin si Temyong sa mga kalokohan nito habang tinuturuan ako ng diskarte para kay Criselda. Naiiling na lang ako sa mga kaibigan ko. Bata pa lang kami ay palagi akong nadadamay sa mga kalokohan nito. Kaya palagi rin akong hinahambalos ni Lolo ng kanyang baston.
May mga iho, kilala nyo ba yung dalagang yon? At kung makapag-usap kayo parang kilalang kilala nyo ang isa't isa. Si Griselda po ba, Manong? Abay, malapit na po yung maging kasintahan ng kaibigan ko. Ba, alam mo ba ang sinasabi mo? Puro ka talaga kalokohan, Temyong eh. Pasensya na po kayo, Mang Juan. At puro po talaga kalokohan ng kaibigan ko. Nagsasabi lang naman po ako ng tapat eh. Sigurado naman akong may gusto din sa'yo si Griselda. Medyo pakipot lang. Uy, Temyong, lakas talaga ng tama mo eh. Hoy, kayong dalawa. Gusto ko lang kayong balaan sa dalagang yon, mga iho, ha? Balaan? Sa ano po? Kilala niyo po ba si Griselda, Manong? Alam nyo, bali-balita kasi sa kabilang baryo na nakikita raw ang dalagang yan na lumalabas tuwing hating gabi. At nagiging isang mabangis na hayop. Mabagis na hayop po? Baka naman po gawa-gawa lang ng mga tao sa kabilang baryo. Lalo na, maganda talaga si Griselda. Oo nga po. Mukha namang mabait si Griselda. At wala namang bakas na masama siyang tao. Walang mawawala kung mag-iingat kayo. Basta binalaan ko na kayong dalawa, ha? Sige po. Salamat po, Mang Juan, sa babala. Siya nga po pala. Ito po yung meriendang pinadala ni Lolo Celso para sa inyo. Alam mo, mas malakas pa pala ang tama ni Manong sa akin, pare. Agad na tinawag ni Mang Juan ang mga kasamahan niyang magsasaka at agad kong inihanda ang merienda para mapagsaluhan ng mga ito. Habang abala silang lahat ay hindi naman mawala sa isip ko ang babala na iyon ni Mang Juan sa amin. Hindi ko kayang maniwala sa sinasabi nito dahil ramdam ko ang kabaitang meron si Griselda at mukhang malayong gagawa ng kasamaan kagaya ng mga aswang. Iniisip mo yung sinabi ni Manong kanina, no? Hindi, no? Tsaka si Griselda magiging aswang? Ikaw pa, medyo pwede pa. Gibo naman walang yaka talaga. Itong pogi kong to magiging aswang. May sayang naman ang lahi nito kung magkataon. Ewan ko talaga sa'yo, Temyong. Kung saan ka humuhugot ng lakas at kapal ng muka para sabihin yan. At least ako, hindi takot sa aswang. Hindi gaya mo. Sinasabi ko talaga sa'yo, kapag ako natuto ng mga mahika ni Lolo, gagawin talaga kitang palaka. At ipapakain kita sa mga bayawak sa sapa. Sige, hihintayin ko yan. Pero ikaw, magiging albularyo tatamad-tamad ka ang mag-ensayo. Kaya tinatakasan mo si Lolo Celso. Pero magkaiba tayo, pare. Bakit kaya pinagdududahan nila si Griselda na isang aswang? Yan din ang nasagap kong bali-balita sa kaibigan ng kapatid ko na taga-kabilang baryo hindi daw nila alam kung saan nagmula si Griselda. Nag-iisa lang daw siya sa kanyang bahay At lalabas-labas lang daw siya kapag aangkat ng gulay dito sa atin. Sabi pa nga nila, may nakikita raw kay Griselda na pumapasok sa manukan ng kapitan nila. Doon. At kinabukasan, nagkamatay ang mga manok na alaga ng kapitan. At ang nakakakilabot pa, pare, wala daw tong mga dugo at lamang loob. Alam mo, baka naman isang mabangis na hayop na galing lang sa gubat ang gumawa nun. Imposible talagang si Griselda yun. Kaya nga, dapat masundan natin si Griselda para malaman natin ang totoo kung tama ang hinala nila sa kanya. Pero paano kung tama nga sila sa sinasabi nila? O bakit? Natatakot ka na naman, ha? Hindi naman. Ang akin lang baka magalit sa atin si Griselda kung pati tayo nagdududa sa kanya. Bahala ka. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Hindi ko alam kung tama ba ang gagawin namin ni Temyong. Ang alamin kung totoo ba ang pinaparatang nila kay Griselda. Sigurado akong magiging dahilan yon kung hindi na ako papansinin ni Griselda kapag nalaman naming mali ang mga sinasabi nila. At saka, dinadaga rin ang aking dibdib kung mapatunayan man namin ni Temyong na aswang nga si Griselda.
Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang halimaw sa katauhan nito. Papauwi na kami ni Temyong galing bukid nang mamataan naming naglalakad na si Criselda at may daladalang bag na puno ng gulay. Teka, tama bang gagawin natin to, Temyong? Basta, huwag ka lang maingay at magpapakita kay Criselda. Susundan lang naman natin siya eh. Tsaka maaga pa naman. Kung totoo mga aswang si Criselda, hindi pa yan magbabago ng anyo. Basta, bilisan na lang natin ha. Baka malaman ni Lolo Celso ang kalokohan natin to eh. Yari na naman ang puwet ko sa baston niya. Oo na. Relax ka lang dyan. Masyado ka namang takot sa lolo mo eh. Patanda ka na huy. Abay kung alam mo lang kung gaano kasakit ang baston ni Lolo. Baka hindi mo rin kayanin no? Napahinto kami nang makita naming biglang lumabas sa hindi kalayuan si Lester, ang anak ng may-ari ng tubuhan sa aming baryo. Kita ko na inakbayan nito si Criselda habang inaalis naman nito ang kamay ni Lester. Bay mukhang may karabal ka pata kay Criselda, parang di mo. Mukhang binabastos na naman ni Lester si Criselda eh. Lapitan ko na kaya? Uy, ano ka ba? Kilala mo si Lester na ubod ng yabang at masagulero pa. Gusto mo bang manghiram sa mukha ng aso pag nagkataon? Anak talaga ng impacto yung Lester na yan. Lahat na lang ata ng babae dito sa baryo. Gusto pang diskartehan lahat. Siyempre, ikaw ba naman ang anak ng mayaman? Kung hindi ka ma-inlove sa ulupong na yan eh. Uy, teka. Nasaan na sila? Oo nga no. Naligat lang tayo saglit na wala na sila. Anak ng pating. Mukhang kursunada rin ni Criselda ang ulupong na Lester na yun ah. Uy, ano mo? Paano na yan? Basid ka na ba agad? Oh, teka. Sapatos to ni Lester, di ba? Ala, mukhang minukbang na ng mogong na yun si Criselda. At naiwan pa ang sapatos sa pagmamadali. Sa mga oras na yon ay para akong sinaksak ng libo-libong punyal nang masaksihan ko na si Lester ang pinili ni Criselda. Mukhang sa lahat ng bagay ay talo ako sa pagiging isang albularyo at sa puso ng babaeng gusto ko, si Criselda. Nagpasya na kaming umuwi ni Temyong nang hindi na namin makita si Criselda at Lester kung saan na ito nagpunta. Ang alam ko lang ay broken-hearted ako ng mga oras na yon. Naabutan ko si Lolo Celso na naglalaga ng mga ugat at mga halamang gamot para sa kanyang ubo. Oh, napakain mo ba silang lahat sa bukid? Opo, Lolo. Nagustuhan po nila at pinapaabot ng kanilang pasasalamat sa iyo sa merienda. Oh, mabuti naman kung gano'n. Oh, nasa na ang loko-loko mong kaibigan na sa Temyong? Umuwi na po si Temyong. May pupuntahan pa sila ng tatay niya. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Parang pinagsakluban ka ng langit at lupa. Wala po ito, Lolo. Medyo masakit lang po ang puso ko. Ganun. Ano ka mo? Yung puso mo? Abay, halika dito at gagamutin ko yan. At nang makapaggawa ko ng gamot na iinumin mo. Hindi po to kayang gamutin ng mga halamang gamot niyo, Lolo eh. Sige na po. Papasok na po ako sa kwarto ko. Hey, ginuguday mo na naman siguro ako. Para makatakas ka na naman sa pag-iensayo bilang albularyo. Anak ka talaga ng tatay mo eh. Hindi ko na muna pinansin ang galit ni Lolo at inilak ko ang pinto ng aking silid. Hindi rin ako sumabay ng hapunan kay Lolo at alam kong pinagtataka niya ito dahil wala akong inaayawan basta pagkain. Pero ang araw na yon, ang pangalawang pinakamasakit na nangyari sa buhay ko. Napabalikwas ako sa aking pagkakahiga nang marinig ko na parang may nagkakagulo sa labas ng aming bahay. Kaya agad akong napabangon para tingnan si Lolo.
Nakita ko sa labas ng pintuan namin ang mga taga-baryo na kausap ni Lolo. Ayon sa mga ito, nawawala raw ang anak ni Mang Kanor na si Lester. Ayon pa sa mga magulang nito, ay simula kahapon ay hindi na nila makontak ang cellphone ni Lester na ikinabahala na nila. Nangako naman si Lolo Celso sa kanila na tutulungan niya ang mga magulang ni Lester na alamin kung nasaan ang binata. Lo, bakit po napakaraming tao kanina sa labas? At di ba kamag-anak po lahat yun ni Lester, na anak ni Mang Kanor? Mukhang may kakaibang nangyayari sa baryo natin na kailangan kong alamin. Sana mali ang nasa isip ko kung nagkataon. Nasa panganib ang ating baryo. Ano pong ibig niyo sabihin, Lolo? At ano pong kinalaman ng pagkawala ni Lester sa panganib na pwede mangyari sa baryo natin? Sigurado akong ang lahi ni Fernan ang kumuha sa anak ni Kakanor. Fernan? Sino naman po siya, Lolo? Si Fernan ang leader ng mga aswang, nagabunan. Aswang? Oo, kaya kailangan kong ihanda ang mga agimat na galing pa sa mga ninuno natin. Alam ko ang lakas ni Fernan, kaya kailangan mong magsanay para sa darating na laban. Ako po, Lolo? Tayo lamang ang makakatulong para iligtas ang ating baryo, Gimo. Ito na yung sinasabi ko sa'yo na seryosohin mo lahat ng ginagawa natin pag-iensayo para magamit mo kung sakaling mapalaban tayo sa masasamang elemento. Matanda na ako at hindi ko na alam kung kakayanin pa ng katawan ko ang lakas ni Fernan. Baka naman po mali lamang ang kutob ninyo sa mga aswang na kumuha kay Lester. Palay niyo po, naglayas lang. Hindi, malakas ang kutob ko. Kaya hindi ako maaaring magkamali. Kailangan natin maghanda. Lalo ka na, Gimo. Pero hindi ko po kayang makipaglaban sa mga aswang, Lolo. Naririnig ko pa lang po ang mga tungkol sa kanila. Parang lalabas na ang puso ko sa takot Anak na, puro ka talaga kaduwagan. Kailan ka ba magiging matapang, ha? Nagsasabi lang po ako ng totoo, Lolo. Mukhang hindi pa po talaga ako handa na makasago pa ang mga sinasabi niyong aswang, nagabunan. Huwag mo akong biguin, Apo. Ikaw na lang kasi ang natitirang magiging kaagapay ko sa laban na yon. Pero Lo, Ay nako, halis muna ako at pupuntahan ko na si Kakanor para makakuha pa ng ibang impormasyon tungkol sa anak niya. Gimo! Gimo! Oh, Temyong, anong ginagawa mo rito? Napakaaga naman para mangapit bahay ka. Nabalitaan mo na ba yung tungkol kay Lester, ha? Yung anak ba ni Kakanor ang sinasabi mo, ha, Temyong? Opo, Lolo Celso. Kahapon po kasi, habang papauwi na po kami ni Gimo, nakita namin si Lester na kasama si Criselda. Hindi po kaya tama yung hinala ng mga kabilang baryo na aswang si Criselda? Eto ka na naman, Temyong Sa mga paratang mo kay Criselda. Nagsasabi lang naman ako ng totoo At alam mo rin ba ito, Gimo, ha? Pero hindi naman po namin mismo nakita ni Temyong na magkasama talaga silang umalis. Pero nang lapitan po namin ang kinaroroonan nila, tanging kabiyak na sapatos na lang po ang nakita namin ni Temyong. At sino yung sinasabi mong Criselda, ha? Siya po yung magiging, Si Criselda Polo. Taga-kabilang baryo po na umaangkat ng gulay dito sa San Roque. At bakit naman kilala niyo siya, ha? Kasi po, usapan siya palagi ng mga chismosa nating kabaryo, Lo alisin mo ang kamay mo, Gimo. Napakabaho. Ano ba ginawakan mo, ha? Pangdaldal mo kasi. At saan naman nila nasagap ang ganoong kwento tungkol sa dalagang yon? Doon po sa mga tauhan niyo po sa bukid, Lolo Celso. Si Mang Juan. Binalaan niya po kami kahapon na mag-ingat kay Criselda. Dahil isa raw po itong aswang. Sabi po yun ng mga taga-kabilang baryo. Nako, kailangan kong makausap si Juan tungkol sa sinasabi mo.
Wala na akong nagawa pa sa matabil na dila ni Temyong. Sigurado akong aalamin ni Lolo ang tungkol kay Griselda at siguradong malilintikan nito kapag nakumpirma ni Lolo ang totoong katauhan ni Griselda. Nagpaalam na si Lolo para pumunta sa bukid at tanungin si Mang Juan tungkol kay Griselda. Ikaw talaga? Napakatabil talaga yung dila mo. Ang sarap putulin eh. Ano ba masama sa sinabi ko ha? Totoo namang nakita natin si Lester at Griselda na nagkakausap kahapon. At sabay pa silang nawala. Kahit na. Masama pa rin na pinagbibintangan natin si Griselda. Ay, lintik na pag-ibig talaga oh. Tinamaan na talaga ang puso ng kaibigan kong to. Puro ka talaga kalokohan, Temyong eh. Sana ikaw ang susunod na kunin ng mga aswang. Ibig sabihin, alam ni Lolo na aswang ang maaaring kumuha kay Lester. Yun ang sinabi ni Lolo. At may binanggit pa siyang pangalan. Si Fernan? Fernan? Ibig sabihin, kilala ng Lolo mo posibleng kumuha kay Lester? Oo. Kaya tigilan mo na si Griselda, no? Sigurado kung nagkataon lang na kasabay niyang nawala si Lester. Pinapahamak mo pa talaga ang tao eh. Ang sinasabi ko lang naman, ang tungkol sa nakita natin kahapon. Paano kung may posibilidad na kinuha nga siya ni Griselda at dinala sa kagubatan para gawing hapunan? Ay, pambihira talaga yung iniisip mo. Kaya ka laging napapabasag ulo noon pa man eh. Bakit kasi hindi natin ituloy ang pagsunod kay Griselda? Malay mo, makakuha tayo ng impormasyon tungkol sa pagkawala ni Lester. Pero kasi nakakatakot ang gagawin natin kung sakali. Alam mo, duwag ka talaga. Hoy, hindi ka tuwagan na mag-ingat, Temyong, no? Wala tayong sapat na kaalaman at kapangyarihan kagaya ni Lolo Celso. Kung sakaling makasagupan natin ang mga sinabi ni Lolo na mga gabunan. O ano? Sasama ka ba? O ako na lang ang gagawa mag-isa? Ay, oo na. Pero kapag napatunayan natin na walang kinalaman si Griselda rito, personal kang hihingi ng tawad sa kanya, ha? Dahil sa pagdududa natin sa kanya. Uy, sige. Pero kapag nalaman natin totoo ang balita na aswang si Griselda, hindi ka na magdadalawang isip na iligtas ang baryo natin sa kanya. Oo na. Dami pang sat-sat dyan eh. O para malinaw lang, tara na. Umpisa na natin ang misyon nating dalawa. Oh, saan tayo mag-uumpisa? Sa sapa. Sa may paanan ng gubat. Oh, bakit dun? Di ba doon dumadaan minsan si Griselda kapag nagsushortcut patungo sa kabilang baryo? Hoy, teka. Aminin mo nga sa akin. Hoy, paring Temyo. May kursunada ka rin ba sa kanya, ha? Oh, at bakit mo naman naisip yan? Hindi ba ikaw ang patay na patay sa kanya? Sinisigurado ko lang. Ang dami mo kasing nalalaman tungkol sa kanya. Ba't pinagsisilusan mo ba ako, paring Gimo? Hayaan mo, sayong-sayo ang binibining iniibig mo, no? At sasabihin ko din na hindi siya ang type ng kagwapuhan ko. O siguraduhin mo lang, ha? Malilintikan ka talaga sa akin. O teka, huwag kang ang maingay dyan. Nariyan ang iniitay natin, oh. Ano kayang gagawin niya rin sa gubat? Halika na, sundan na natin siya. Mukha namang walang kahinahinala sa kilos si Griselda. Talagang baka nagkakamali lang talaga tayo. Ano ka ba naman, paring Gimo? Natural, magiging maingat si Griselda. Dahil alam niyang pinagdududahan na siya rito sa San Roque. Huwag kang maingay. Nariyan na si Griselda. Teka, mga tayong sangandala niya. Basta, sundan lang natin siya, mali natin. Makakuha tayo ng sagot, hindi ba? Oo na. Pero kapag wala talaga tayong nakuhang sagot, iuwi na tayo at titigilan na natin si Griselda. O sige, kulang ko dyan. O teka, bakit pauwi na siya? O ano, Temyo? Susundan pa ba natin siya? Mukhang tama ka nga, paring Gimo. Baka nga, haka-haka lang yun ang mga taga-kabilang baryo. At naichismis lang din dito sa baryo natin. Mabuti pa, umuwi na tayo. At baka hinahanap na ako ni Lolo Celso, no? At saka hindi tayo pwedeng magpakalat-kalat ngayon at baka mga rebelde pa ang kumukuha sa mga kabaryo natin eh. Oo nga, paring Gimo. Ay, naisip ko din yan, na kung hindi mga aswang, baka mga naligaw na rebelde dito sa baryo natin.
Lalo na sagana tayo sa mga pananim mo. Dumaan pa ang mga araw at wala pa rin kaming naging balita sa pagkawala ni Lester. Maging si Lolo ay walang makuhang bakas kung sino ang may gawa ng pagkawala ng anak ni Mang Kanor. Tumulong na rin ang kapulisan sa pag-iimbestiga pero malinis ang pagkagawa ng krimen na yon. Oh, wag na kayong mag-alala. At gumagawa ako ng paraan para malutas ang problema natin ito. Kaya bigyan niyo lamang ako ng oras para kumalap pa ng impormasyon tungkol sa pagkawala ng mga batang yon. Mukhang sunod-sunod na ang pagkawala ng mga kabaryo natin, Temyong. Natatandaan ko pa ang mga kabataan na yun. Patungong sapa bago sumapit ang dilim eh. Sa tingin mo ba, rebelde pa rin ang gumagawa nito? Napansin mo ba na nag-iiwan sila ng bakas? Una ang pagkawala ni Lester, naiwan nito ang kabiyak na sapatos nito. Ngayon naman, isang kabiyak na tsinelas ng isang kabataan na nawala sa sapa. Hindi kaya nagkataon lang din yun? O baka naman, nililito lang tayo ng mga salarin. Hindi na magandang nangyayari sa baryo natin. Kailangan ko nang malaman kung tama ba ang hinala ko na ang grupo ni Fernan ang may gawa nito. Ang ibig niyo pong sabihin, hanapin ninyo ang Fernan na yun, Lolo? Pero Lolo, kung tama po ang hinala nyo, hindi ba't napakadelikado kung mag-isa kayong susugod roon? Tama si paring Temyong, Lolo. Napakadelikado ng gagawin nyo eh. Hanggat tangan ko ang mga agimat ng aking mga ninuno, wala akong dapat ipagkabahala. Minsan ko nang natalo at nakaharap si Fernan. Kaya alam ko ang kakayahan nito. Eh bakit hindi na lang po tayo humingi ng tulong sa kapulisan at sa barangay? Para matulungan nila tayo sa paghanap sa Fernan na yun. Abay, mas lalong napakadelikado kung dadalhin ko ang mga kabaryo natin sa teritoryo ni Fernan. Hindi basta-bastang pangkaraniwang aswang ang lahi ni Fernan. Kaya tanging may libreta lamang ang haharap sa kanya. Di ba paring Gimo, may libreta ka rin na binigay sa'yo ng tatay at nanay mo? Pero hindi ko pa kayang gamitin ng librete. Sigurado ako magiging pabigat lang ako kay Lolo sa pagharap kay Fernan. Pero mas magiging delikado kung si Lolo lamang ang mag-isang susugod ron. Handa rin po akong tumulong, Lolo, kung kailangan. Nako, mabuti pa umuwi ka na, Temyong, at baka ikaw pang mapahamak. Kung makaharap ko man ang sinasabi ninyong aswang, baka hindi na sila sikatan ng araw. Hoy, huwag kang mayabang na bata ka, ha? Umuwi ka na nga. Kaya kayo napapahamak dahil sa katigasan ng mga ulo nyo eh. Buti nga sa'yo. Sige po, Lolo. Maulan na po ako. Buong gabi kong pinag-isipan kung tutulungan ko ba si Lolo Celso sa binabalak nito. Matanda na si Lolo at may karamdaman pa itong iniinda. Kaya natatakot rin ako para sa kaligtasan ni Lolo kapag nakaharap na nito ang grupo ng mga aswang na yon. Isang sigaw ang nakapagpabalikwas sa mahimbing kong tulog. Agad akong napatakbo sa silid ni Lolo na dali-dali ring lumabas ng kanyang silid. Ano po kaya nangyayari sa labas? Dumito ka lang at hawakan mo ang libreta mo. Mukhang sinasalakay tayo ng mga gabunan. Kaboses ni Kalando yun ah. Dalihan mo! Buksan mo ang pinto! Mukhang hinahabol sila ando ng mga aswang! Nangangatog ang aking mga tuhod na binuksan ang pinto at tumampad sa amin si Kalando. Duguan at takot na takot. Agad na pumasok ito sa bahay at isinara ni Lolo ang pinto ng bahay. Bakas sa mukha ni Kalando ang matinding takot, kaya naman ginamot agad ito ni Lolo. Ikinuwento nito ang nangyari sa kanila sa bundok at kung paano siya nakaligtas sa bingit ng kamatayan. Agad na kumalat ang balitang yon sa buong baryo at mas nakapagbigay ng matinding takot sa mga ito. Sinisisi rin nila si Criselda at pinagbibintangan ito ang leader ng mga aswang.
na bumibiktima ng mga taga roon. Kailangan ko na makausap ang sinasabi nilang Criselda na yon. Sigurado akong may nalalaman ito sa nangyayari sa ating baryo. Sinabi ko na po sa inyo, Lolo, na mabait si Criselda at mukhang haka-haka lamang ito ng mga kabaryo natin. Bakit ba kasi masyado ka nag-aalala sa dalagang yon, hindi mo? Iniibig mo ba ang dalagang yon, ha? Alalahanin mo na apo kita at kailangan kita sa pagpoprotekta sa ating baryo at hindi para pagtakpan ng kasamaan ng dalagang yon. Hayaan niyo po at ipapakita ko sa inyo na mali ang iniisip niyo sa kanya. Napakatigas talaga ng ulo mong damuho ka! Agad akong gumawa ng hakbang para ipakita sa kanila na hindi masama si Criselda. Nagtungo ako sa kabilang baryo nang walang nakakaalam at sinubaybayan si Criselda. Hindi naman ako nahirapan dahil agad ko itong nakita. Naglalako ng gulay sa kalsada. Napapikit pa ako nang biglang nawala sa paningin ko si Criselda. Anong ginagawa mo dito, ha? Bakit mo ako minamatsagan? Paano ka nakarating agad dito? Kanina nasa kalsada ka lang ah. Kung gayon ay sinusundan mo nga ako? Anong kailangan mo? Kagaya ka rin ng mga kabaryo mo na pinagdududahan ako. Hindi naman sa ganun. Narito nga ako para patunayan sa kanila na mali ang kinakalat nilang balita sa baryo natin. Tungkol sa'yo. At bakit mo kailangan gawin yon, ha? Kasi... Mabuti pa umuwi ka na at huwag ka nang babalik rito. Hindi mo kailangang patunayan sa kanila na mabuti akong tao. Alis na! Pero gusto kong gawin yun dahil gusto kita. Alam mo ba yung sinasabi mo, ha? Oo, at gusto kitang tulungan. Hindi tayo bagay. Kaya umalis ka na at baka magaya ka rin sa mga kabaryo mo. Anong ibig mong sabihin? Nasa paligid lang ang mga totoong kumukuha ng mga kabaryo mo. Kaya kung ako sa'yo, umuwi ka na. At sabihin mo sa lolo mo na bantog na albularyo na mag-ingat kayo at maghanda sa binabalak ng mga gabunan. Kilala mo ang lolo ko? At teka, alam mo rin ang tungkol sa mga gabunan? Huwag ka ng marami pang tanong. Ibigay mo to sa lolo mo at umuwi ka na. Pero gusto ko linisin ang pangalan mo sa mga kabaryo ko. Tigilan mo na ako. Umuwi ka na, magmadali ka. Kakalimutan ko ang mga sinabi mo. Babalik ako dito at sisiguraduhin kong magiging malinis ang pangalan mo. Parang Temyo, anong ginagawa mo dyan? Bakit di ka pumasok? Nasa loob naman si Lolo. Kailangan ko ng tulong ni Lolo Sensuke mo! O bakit? Ano nangyari sa'yo? Kasama sa mga nawawalang mga aso ang tatay ko eh. At gusto kong pasukin ang gubat para hanapin ang tatay ko. Alam kong buhay pa siya. Ano? Ang tatay mo? Kasama si Mang Lando? Tara, halika na sa loob na makausap mo si Lolo Celso. Lolo! Lolo! Nasaan po kayo? Hoy! Bakit ba kung makasigaw ka para kang nawawalang baka dyan, ha? O at bakit narito ka naman, Temyo, ha? Wala ka bang ginagawa sa bahay nyo? Lo, kasama po pala ang tatay ni Temyong sa mga nawawalang mga aso kagabi. Ano? Naku, kung gayon isang tatay mo sa mga dinanggit na mga gabunan. Ayon sa kwento at pagsasalarawan ni Lando kanina sa barangay, mga gabunan nga ang sumalakay sa kanila kagabi sa gubat. Ibig sabihin, may posibilidad rin po na gabunan din ang kumuha sa mga kabaryo natin? Oo, at tama ang kutob ko na ang grupo ni Fernan ang kumuha sa kanila. Gusto ko pong pasukin ang gubat para hanapin ang tatay ko. Nais ko po sanang turuan ninyo ako sa mga orasyon para iligtas ko ang tatay ko. Nako, parang sinabi mo na rin na ipaing kita sa mga gabunan. Temyo, kakaibang lakas at bangis ng mga gabunan.
Kahit ang magagaling na mga ngaso ay hindi sila kayang patumbahin. Paano pa kaya ang kagaya mong simpleng binata lamang? Di kaya nga po narito ako para humingi ng tulong sa inyo. Pero kung hindi naman po, itutuloy ko pa rin ang pagpasok ko sa gubat para hanapin ang tatay ko. Nako, parehas talaga kayong matigas ang mga ulo ni Gimo. Kaya kayo napapahamak Mukhang tama ang sinasabi ni Lolo Celso, paring Temyong. Baka kung mapano ka pa kapag papasok ka sa gubat. Ginagawa naman ni Lolo ang lahat para matigil na ang nangyayaring ito. Sinasabi mo lang yan, Gimo. Dahil hindi ikaw ang nasa kalagayan ko. Hindi mo na ako mapipigilan kung ayaw niyo akong tulungan. Ako na lang ang gagawa ng paraan para hanapin ang tatay ko. Napakatigas talaga ng ulo ng binatang yun. Hoy! Parang Temyong naman! Itigil mo ang binabalak mo! Ay, hindi maganda ang binabalak ng damuhong bata na yan. Hindi niya alam ang kahihinatnan niya kung itutuloy niya ang pagpasok sa gubat. Lo, may ipinabibigay nga pala sa si Criselda. Ang sabi niya, ibigay ko raw to sa'yo. Nakipagkita ka sa dalagang yon, ha? Gusto ko lang po sanang linisin ang pangalan niya sa mga kabaryo natin. At pati na rin sa inyo. Kaya sinubaybayan ko siya. Pero nahuli niya ako. At binalaan na mag-ingat sa mga totoong gumagawa nito sa baryo natin. Ang bato ng buhay ng mga gabulan. Bakit meron ng dalagang yun nito? Hindi ko rin po alam. Kanina po, nakita ko rin na para siyang may iniiwasan. Nakita ko na may isang lalaki na umaaligid sa amin kanina. At nang makita niya yun, bigla na lang niya akong tinaboy. Kung gayon, may koneksyon ng dalagang yun sa mga gabulan na sumasalakay sa baryo. Ibig pong sabihin, aswang si Criselda? Oo, dahil ang batong ito ay tanging gabunan lang ang meron. At mukhang tumalikod sa kanyang lahi ang dalagang yon, kaya niya ito ibinigay sa akin. Kung gayon, totoong hinala sa kanya ng mga tao. Sa pagkakataong yon, ay talagang nangilabot at nalungkot po ako dahil sa mga nalaman ko kay Lolo. Na ang dalagang hinahangaan ko ay isang aswang na gabunan. Pero umaasa pa rin po ako na mali ang sinabi ni Lolo tungkol kay Criselda. Nagtungo ako sa bahay ni Temyong para ibalita ang tungkol sa totoong katauhan ni Criselda. Nang makita ko itong may sakbit-sakbit na itak at pasan-pasan na backpack. Uy, saan ka pupunta? Uy, parang Temyong! Wala kang pakialam. Hindi ba't ayaw niya naman akong tulungan ng lolo mo na iligtas ang tatay ko? Parang Temyong naman. Tama naman ang sinasabi ni Lolo na napakadelikado ng gagawin mo. Ang sabihin mo, Gimo, nanduduwag ka lang kaya ayaw mo akong tulungan. Alam kong duwag ako. Pero nag-aalala lang ako para sa kaligtasan mo. At ganun din sa kaligtasan ng tatay ko. Kaya hindi mo ako mapipigilan sa gagawin ko. Huwag ka na nga matigas ang ulo. Ipapahamak mo lang ang sarili mo eh. Nasabi na sa'yo ni Lolo, nakakaiba ang lakas at bangis sa mga gabunan. Kaya wala kang laban sa mga yun. Umuwi ka na. At kailangan ko nang umalis. Anak ka naman ng nanay mo, paring Temyong oh. Sige na. Hintayin mo ako dito at kukuha lang ako ng pwede nating magamit sa paghanap sa tatay mo. Totoo ba? Sasamahan mo ako? Ano pa nga ba? Matigas rin naman ang ulo natin eh. Di panindigan na natin to. Kahit kapalit ito, yung panghambalo sa akin ng baston ni Lolo. Tutulungan talaga kita. Bilang kaibigan, kapatid ko na ang turing ko kay Temyong. At hindi ko matiis na hindi samahan at tulungan si Temyong na hanapin ang tatay nito sa gubat. Dahan-dahan akong kumuha ng mga kakailanganin namin at isinuot ko ang kwintas na ipinamana sa akin ni Lolo mula sa aking yumaong ama. Tinahak namin ang daan patungo sa gubat. Tanging mga huni ng mga kuliglig ang naririnig ko sa paligid. Habang papasok kami sa gubat, ay nararamdaman ko na naman ang pangangatog ng aking mga tuhod habang unti-unti na ring dumidilim
ang dinaraanan namin. Uy, sigurado ka ba sa dinaraanan natin, parang Temyong? Basta, kalugarin natin ang gubat. At nararamdaman kong buhay pa si tatay. Anak ka naman ng tatay mo. Akala ko naman may sinusundan tayong mapa kaya malakas ang loob mo na sumuong dito sa gubat. Ano yun? Narinig mo ba yun, parang Temyong, ha? Huwag kang gagawa ng ingay. Mukhang may mababangis na hayop sa paligid. Ito na nga sinasabi ni Lolo sa iyo eh. Napakadelikado ng ginagawa natin. Pwede ba itiko mo lang yung pipig mo dyan? Napakaduwag mo talaga eh. Diyos ko, parang Temyong, ano klaseng mga halimaw ang makakasagupa natin dito? Gimo, alerto ka. Mukhang hindi siya nag-iisa. Oo, nakahanda na ako. Isipin mo lang na ang lola mo ang mabangis na hayop na yan. At kailangan nating makaligtas sa mga hambalos ng baston niya. Oh, ginawa mo pa talagang pangit na nilalang si Lolo eh. Para hindi ka matakot sa nilalang na yan. Nay, Tay, gabayan niyo po ako. Sige, subukan niyong lumapit at hindi kayo sasantuhin ng harangabas ko. Temyong! Sa likod mo! Aray! Bakit ka mo? Tulungan mo ako! Ako ang harapin niyo, mga halimaw! Mag-iingat ka, paring mo! Ayos ka lang ba dyan, parang Temyong? Huwag mo akong alalahanin! Kaya-kaya ko na ang sarili ko! Diyos ko, kayo na po ang bahala sa amin ni parang Temyong. Paring mo! Nariyan na sila! Sige, lumapit kayo! At hindi kayo sasantuin ng lupit ko! Aray! Tumayo ka, Temyong! Bilisan mo! Hindi ko kaya, Gimo! Kayanin mo. Kapag hindi, hayaan kitang ipalapa sa mga halimaw na to. Ah! Ang sakit, Gimo! Maring Temyong, may dumarating! Mga hangal na tao, anong akala ninyo? Makakalabas pa kayo ng buhay sa gubat na ito? Sino ka? At bakit napapasunod mo ang mga halimaw na yan? Nakakatawa ka namang binata ka. At ang lakas ng loob mong magtanong kung sino ako. Pero magpapakilala ako sa inyo bago ko kayo gawing hapunan. Ako ang pinuno ng mga gabunan na si Fernan. At ako ang maghahari sa lahat ng baryo na ito. Sa oras na mapatid ko kayong lahat ng mga taga-baryo. Fernan? Ako nga, hangal na binata. Kung gayon, ikaw ang kumuha sa tatay ko. Mukhang ako nga. At kung ako nga yun, ay malamang naging hapunan ko ng tatay mo. Ikaw palang sinasabi ni Lolo Celso na pinuno ng mga gabulan na si Fernan. At kapag sinwerte ka nga naman, at apo pa talaga ng matandang hukbo ang albularyo na yon, tamang-tama. At may espesyal pa na akong panauhin para maging espesyal na hapunan. At hindi ko hahayaang mangyari yon. Duwag na gabunan! At nagsalita naman ng hindi duwag. Ano ba? Nasabigin na tayo ng kamatayan. Nagawa mo pang magbiro dyan. Ang dami niyo pang satsat. Dalhin sila sa baba ng baryo para makita ng matandang albularyo na yan kung paano kung pulutanin ang apo niya. Bitawan mo, halimaw ka! Hoy! Bakit di mo gamitin ang agimat mo, Gimo? Para makatakas tayo sa mga halimaw na to! Eh, hindi ko pa kayang paganahin ang pisa nito eh. Mugok ka talaga, Gimo! Tumahimik ka na nga lang dyan. At iniisip ko pa ang orasyon na tinuro sa akin ni Lolo para sa libreta ko. Mamamatay na lang tayo, hindi mo pa rin makabisa ang tinuro ni Lolo sa'yo. Kaya nga, wag mo akong kulitin dyan. At para makapag-concentrate ako. Kung nagtatangka kayong tumakas, ay mabibigo lamang kayong dalawa. Sa tingin mo, makakatakas pa kami? Kung ganito kahigpit ang pagkakatali sa amin ng mga alagad mong halimaw, ano ka ba? Pwede ba huwag kang maingay dyan, Temyong? Nag-iisip ako ng ibang paraan para makatakas tayo. Kung inaral mo lang sana ang pagiging albularyo, naku,
wala sana tayo sa ganitong sitwasyon. At kung hindi rin sana naging matigas yung kukote mo, di sana wala din tayo sa ganitong sitwasyon. At sino rin ba nagsabi sa'yo na sumama ka dito sa gubat, ha? Teka, ano yun? Naririnig mo ba yun, Temyong? Teka, huminto muna kayo. Parang may sumusunod sa atin. Sana si Lolo Celso na yun. Sana nga si Lolo na yan. Alam kong ikaw yan, mahal kong prinsesa. Huwag ka na makialam sa mga plano ko! At sino namang prinsesang sinasabi niya? Hindi ko rin alam pero maganda ka. At kukuha lang ako ng tiyempo para makawala tayo sa kamay nila. Anong pinaplano mo? Bilisan mo, Temyong. Habang abala pa sila sa paghahanap na sinasabi nilang prinsesa. Oo, eto na. Temyong, takbo! Bilisan mo! Narito! Nakikita mo pa ba sila? Mukhang natakasan natin sila, paring Gibo. Teka, hindi ka ba nagtataka bakit napakabilis natin tumakbo? Oo nga no. Hindi kaya dahil sa libreta ko? Kaya parang halos hindi na sumasayad ang paa natin sa lupa habang tumatakbo tayo kanina eh. Kung ganun, napagana mo ang libreta mo. Temyong, puntahan mo si Lolo at ibalita mo tungkol sa mga gabunan. Dali! Pero, paano ka? Huwag mo na akong lalahanin. Bilisan mo na. Tawagin mo na si Lolo bago ka maabutan ng mga gabunan. Mag-ingat ka, Gimo. Hintayin mo lang kami ni Lolo. Bilisan mo na. Iligtas mo na ang sarili mo. At talaga sinusubukan mo ako, bata! Hindi ko papayagan. Naguluhin mo ang baryo namin. At anong gagawin mo sa akin, ha? Isa ka lang namang pipitsugi na binatang albularyo. Minsan ka nang tinalo ng lolo ko. At ngayong gabi, matitikman mo ulit ang pagkatalo mo. Mayabang ka rin talaga, binata ka. Mamaya, ipapatikim ko sa'yo ang bangis ng pangilang isang gabunan. Subukan nyo lang lumapit. Matitikman nyo ang bangis ng lubi na to. Ano? Mayabang na binata. Sumusuko ka na ba? Hindi ang kagaya ko ang sumusuko. Mayabang na gabunan. Paring Gibo! Nandiyan ang lola mo! At mababa na pala ang kaya mong patumbahin, kaibigang Fernan. Lolo! Tulungan mo ang apo ko, Temyong. Madali! Lolo, mag-ingat po kayo. Magpapahinga lang po ako, tutulungan kita. Lakad na! Ako na ang bahala rito. Ba't narito pala ang matalik kong kaibigang albularyo? Kumusta ka na? Hanggang ngayon ba? Ay nagluluksa ka pa rin sa pagkawala ng anak mong si Juanito at asawa nitong si Sisa? At naaalala mo rin ba kung paano kita tinalo noon, Fernan? Mayabang ka pa rin talaga, matandang hukmulan. Hayaan mong ipatikim ko ulit sa'yo ang muling pagkatalo mo. Nanay at tatay ko ang binanggit ng gabunan na yun. Ang ibig ba sabihin nito? Ang Fernan na yan ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang mo? Hindi kita mapapatawad, gabunan! Hoy, saan ka pupunta? Magbabayad ng gabunan na yan, Temyong. Hoy! Hayaan mong si Lolo Celso tumapos sa mayabang na gabunan na yan! Hindi. Gusto ko, sa kamay ko siya mamatay. Kinuha niya ang buhay ng mga magulang ko. Kaya kailangan niya magbayad. Magpahinga ka muna! Tsaka makalabanin ang gabunan na yun! Hindi kita bubuhayin, gabunan ka! Griselda? Nasa bingit na tayo ng kamatayan. Ay talagang si Griselda pa rin ang mukhang bibig mo. Hindi. Nakita ko siya roon, Temyong. Hindi ako pwede magkamali. Eh ano namang gagawin ni Griselda rito? Lalo na't ganitong oras na. Tama ang hinala ng mga taga-baryo tungkol kay Griselda, Temyong. Na aswang si Griselda? At siyang bumibiktima sa mga taga-baryo? Ayon kay Lolo, isang gabunan si Griselda. At mukhang tumaligod siya sa kanyang lahi. Kaya nanirahan ng tahimik kasama ang mga normal na tao. Naku, hindi ako makapaniwala. Ibig sabihin, aswang ang pinapantasya mo, paring Gimo. Eh paano yan? Hindi masamang aswang si Griselda. Sigurado ko roon.
Hoy! Ang lolo mo paring Gimo! Pinapalibutan ng mga gabunan! Mahina ka talaga matandang albularyo. Hindi mo na kaya pang tumbasan ang lakas ko. Masyado mo naman atang minamaliit ang kakayahan ko, kaibigang Fernan. Alam ko na hindi na kagaya ng dati ang lakas mo, tanda. Kaya huwag ka rin masyadong mayabang dyan. At baka kainin mo ang mga sinasabi mo! Kailangan kong tulungan si Lolo Temyong. Mag-ingat ka paring Gimo! Nakasalalay sa'yo kaligtasan ng buong baryo. Magtago kasi hindi ka makikita ng kahit sino mang gabunan habang tinutulungan ko si Lolo. Mag-ingat kayo ni Lolo paring Gimo. Sobrang proud ako sa tapang mo, grabe. No ba, mamaya mo na ako purihin. Kapag natalo ko na ang Fernan na yan. Oh, anong ginagawa mo rito, Apo? Hindi ba't sinabi kong magtago kayong dalawa ni Temyong? Hindi po kita pwedeng pabayaan sa laban niyo, Lolo. Gusto ko rin pong iparamdam sa mayabang na gabunan na yan na hindi lang ako basta pipitsuging albularyo na galing sa angkan natin. Ngayon naiintindihan mo na ang dapat taglay ng isang magaling na albularyo. Tama na ang drama niyo, maglolo! Ngayong sabay ko kayong papatayin! Ikaw ang maganda, mayabang na gabunan. Kumanda ka po. Tignan niyo, maglolo! Ang bangis ng isang gabunan! Nakahanda na ako, mayabang na gabunan! Mukhang hindi ko nakakayanin pagtumagal sa pakikipaglaban sa kanila po. Magpahinga ka muna sandali, Lolo. At ako nang bahala sa mayabang na gabunan. Masyadong marami at malakas sa mga kalaban mo, Apo. Hindi sapat ang kakayahan mo. Hayaan niyo lang po ako, Lolo. Kailangan ko mabigyan ng hustisya ang pagpatay nila sa mga magulang ko. Damhin mo ang bagsit ko, binata! Griselda! Nagulat ako nang isang nilalang ang sumalo ng mga pahangil ni Fernan. Kitang-kita ko ang pagharang ng isang gabunan sa kapwa niya gabunan. Nagpalitan ng mababangis na angil ang mga ito at handang sumugod sa isa't isa. Napakatigas talaga ng ulo mo. Hindi ka na nadala dahil sa katigasan ng ulo mo. Namatay ang ina mo! Hindi na ako papayag pa na madami ka pang kuning buhay sa mga taga-baryo. Talagang pinagpalit mo na ang pagiging isang mataas sa antas ng gabunan sa mga taga-baryong yan? Tama nga ang naging desisyon namin ni Nanay na tumalikod sa kasamaan mo. Kung gayon, ay tikman mo ang bangis ng mga pangil ko! Ayos ka lang pa, Apo. Opo, Lolo. Kayo po ba? Ayos lang din? Lo, mukhang kailangan kong tulungan ng gabulan na nagligtas sa akin. Hayaan mo sila, Apo. Laban ng kanilang angkan ang pinaglalaban ng mga ito. May matinding pinanggagalingan ng mabait na gabunan, kaya kinalaban nito ang kanilang pinuno. Hindi po kaya si Griselda ang mabait na gabunan na tumulong sa akin? Oo, Apo. Ang dalagang yon, ang gabunan na tumulong sa'yo. At siya rin ang nagbalita sa akin sa pagpunta niyo ni Temyong sa gubat. Ibig sabihin, Lolo, alam mo ang ginawa naming pagtakas si Temyong? Kabayo, at alam ko rin na ito na ang tamang panahon para matanggap mo sa sarili mo na isa kang albularyo. Hindi. Bakit mo ginawa ito sa akin? Daksil na gabunan. Mukhang ginapos na ng dalagang gabunan si Fernan. Griselda! Natalo niyo ang aswang paring Timo! Tulungan natin itayo si Lolo. Dalian mo! Hindi ako nagkamali sa'yo, Apo. Alam kong may natatago kang galing sa pakikipaglaban. Pagpasensyahin niyo na rin po kami ni Temyong dahil sa katigasan ng ulo namin. Ngayon,
Alam mo na ang kapalaran mo. Sana, seryosohin mo na ang pag-iensayo mo para maging magaling na albularyo ka na. Pero Lo, ngayong alam ko na ang pakikipaglaban, baka naman po pwedeng wag na ninyong ipakabisa sa akin ng nagsisikapalan na mga libro ninyo. Hoy, hanep ka talagang bata ka eh. Puro ka pa rin reklamo. Mabuti pa ipadala kita sa gubat para sumagupa na lamang sa iba't ibang nilalang doon. Si Lolo naman hindi mabiro Mabuti pa nga, Lolo. Hoy, sip-sip ka talaga kahit kailan. Magpalit ka na lang damit para makapagpahinga na tayo. Maaga pa tayo bukas. Pero sa tingin ninyo, babalik pa kaya si Criselda dito sa baryo? Gayong patay na ang pinuno nila. Natural, babalik yun, no? At sigurado akong sasagutin ka na ni Criselda. Yee! Uy, manimik ka nga dyan. Mabuti pa, umuwi ka na sa inyo. At baka hinahanap ka na ng nanay mo, no? Mauna na po ako, Lolo. Tsaka po pala, pangako niya po na hanapin natin ang tatay ko bukas. Oo na, hanapin natin ang tatay mo. Sigurado yan, ha? Oo nga, kulit mo naman Ay, magkaibigan nga kayong dalawa. Pero Lo, hindi niyo pa po sinasagot ang tanong ko. Siguro. Ayon sa kanya tumakas siya sa ilang lungga. Dahil ayaw na niya sa pamamalakad ni Fernan na pagkitil sa buhay ng mga taga-karatig baryo. Kaya naisipan nilang tumakas na mag-ina. Pero napatay ang kanyang ina at mag-isa na siyang namuhay sa kabilang baryo na danging dugo lamang ng hayop at hilaw na karne ang kinakain nito. Kung gayon, likas sa kanya ang pagiging mabuting aswang. Oo, siya. Magpapahinga na ako at sumasakit pa din ang bewang ko Nakaramdam ako ng awa para kay Criselda nang marinig ko mula kay Lolo ang kwento nito. Kagaya ko rin siya na nawala ng magulang nang dahil sa mga aswang. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Napabalikwas ako dahil sa malakas na sigaw ni Lolo Celso. Kimo! Ano ba namang bata ka? Hanggang ngayon batugan ka pa rin. Si Lolo naman Pwede ho bang magpahinga muna? Sumasakit pa rin po ang katawan ko dahil sa mga gabunan na yun. Hoy, hindi porket nakipaglaban ka sa mga gabunan. Hindi ka na mag-iensayo. Hala, tayo na! Teka po, parang pinipritong tuyo ang naamoy ko Oo, bilisan mo na dyan. At makaubusan ka nila sa ibaba. Alam mo naman ang kaibigan mo, mas masiba pa sa mayawak sa sapa. Uy, Temyong! Walang niya ka talaga, inunahan mo pa. Uy, nanganga ka na lang ba dyan, paring Gimo? Gimo! Criselda? Tara, kain na. Nagluto ako ng sinangag kaso walang bawang tsaka asin. Huwag kang mag-alala, Criselda. Basta luto mo. At hindi ayawan ni paring Gimo yan, no? Hindi ka pa rin talaga nagbabago, paring Temyong. Hoy, mabuti pa, kumain na muna tayo. Mamaya na ang satsat. Teka, bakit nga pala napunta rito, Criselda? Para humingi ng kapatawaran sa ginawa ni Ama sa mga magulang mo, pati sa mga taga-baryo. Ama? Oo. Ang napatay kong leader ng gabunan ay ang ama kong si Fernan. Pinaliwanag na ni Criselda ang lahat tungkol sa kanyang pagtalikod sa kanilang lahi. Kung gayon, ikaw ang sinasabi ng mayabang na gabunan na yun na prinsesa? At ikaw rin ang sumusunod sa amin nang mahuli kami ng grupo ni Fernan? Ako nga. At ako rin ang nagsabi sa lolo mo na nasa gubat kayo ng kaibigan mo. Ay, mabuti na lamang at nasundan kayo ni Criselda. Kaya naibalita niya yun agad sa akin. Pero ngayong wala na si Fernan, ibig sabihin, babalik ka na sa gubat sa mga kalahi mo? Yun bang pasya mo? Maaari po ba, matandang albularyo, na hayaan niyo akong tumira kasama ng mga normal na tao? Huwag kang mag-alala. At itatago ko sa mga tao ang tunay mong katauhan.
bilang pagtanaw ng utang na loob sa pagliligtas mo sa apo ko. Makakaasa po kayo. Nakatuwang ninyo ako sa pagpoprotekta ng inyong baryo laban sa mga masasamang aswang. Saan ko yan, Griselda? E di, Lolo, pumapayag na rin po kayong maging kasintahan ni paring Gimo si Griselda? Temyong, puro ka talaga kalokohan eh. Naku, kunyari ka pa. Halatang ayaw mo nang pakawalan si Griselda eh. Hoy, puro talaga kayo kabalastugang dalawa eh. Atupagin mo munang galingan ng pag-iensayo bago ang lahat. Oo nga naman, paring Gimo. Para hindi ka napapalo ng baston ni Lolo. Ang ingay mo talaga kahit kailan. Pasensya ka na, Griselda. Talagang walang habas ang bibig nito eh. Walang anuman. Nakakatuwa nga si Temyong. Mukhang ako pa ata ang kursunada ni Griselda kesa sa...